cultural heritage. And now, we are all inviting you to join our vlog. So, intangible cultural heritage means that tradition, practices, values, and beliefs were living expression or group of communities that transmitted from one generation to the other generation. And this is one of the example of intangible cultural heritage wherein the Our Lady of Pilar. Fourth pillar is considered an intangible cultural heritage site because of its historical and cultural significance. It represents the resilience and heritage of a community, reflecting the shared history, tradition, and values of a group of people. The fort holds deep political, social, and symbolic significance, making it an important site for the community's identity and pride. It has become a symbol of resilience, strength, and cultural heritage, uniting people in their shared history and traditions. As the fourth pillar has been recognized as an invaluable part of the region's intangible cultural heritage. Did you know Fort Pilar is a fortress built by the Spaniards, built in 17th century. The real name of the Fort Pilar is Real Fuerza de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza, or Royal Fortress of Our Lady of the Pilar of Zaragoza, with a clear references to one of the most venerated images of the Virgin Mary in Spain. Tangible cultural heritage refers to the things that we can touch or restore or physical touch. Example of tangible is this museum. This painting is created po kasi global warming is ano na talaga. Grabe na yung global warming sa Pilipinas. Ito naman is peace based on justice. Yung peace is nakamit sa hustisya. Parang ganun. Ito naman yung pangalan niya, Children Wish for Lasting Peace. Kasi dito dati is, di ba sinakop to ng ng Espanyol, kaya yan, children wish for long lasting peace. Kagaya ngayon, malayo na yung mga bata. Kawawa na sila. Yung ano-ano, iba't iba. Ipapakita namin sa inyo yung iba't ibang
invento ng sinaunang tao dito sa Zamboanga. Ito, tawag sa kanya is tepo or tepo. Ito ay banig. Ito ay banig gawa sa pandan hinagi. It was originated sa, ito ay ginawa sa tawi-tawi, sitangkay. Parehas na din to. Parehas din sa amin kasi mga Subano, marami din kami ganyan. Maninuno namin, marunong gumawa na ganito. At ngayon, nag-i-exist pa talagang mga gumagawa sa amin ganito. Parang napasa na. Banig. Made of Ito naman, This is the oldest fishing boat, and the origin is from Tawi. And as you can see naman po, ito yung wood nila is gawa ng wood. And yung sagwan nila is bamboo. Bawan pa. Ito yung ginagamit nila para Ito yung dating yung sa fish. panghanap buhay nila. Okay. I check mo. Ito parang ginagamit nila to para panghuli ng alimango sa dagat. Nilagay lang. Pero yun yan sa mga kasakan, lagay lang dyan. Tawag dito, sahat. Galing pa din sa tawag-tawag. Ang daming nag-subsyon ng tawag-tawag. That's good. Yung tools na ginamit nila dito is wood and rattan. May bata din para hindi lumutang. Alam mo na, para hindi siya lumutang. And ito na insect togo. Panghuli din ng crab. It's panghuli ng crab. Originated. Parisan yung bamboo and stone. And ito is, yung tawag ba? Bobo. Pero sa amin, sa mga Chabacano, bogo. Bogo yung sa amin tawag. Ano yung tawag panghuli? Mga isda. Pwede dyan sa river. Parang Hinahin. ng kain dyan sa loob. Tapos napapasok mo sila. Parang dun sa amin, nila mga 1 week or 3 days, nilagay lang dun sa river. And pagkatapos nun, pagbalik nila, may laman na. Pero minsan may laman, minsan wala. Swerte. Ito yung mga ilan na kagamitan na ginagamit ng mga sinaunang tao. Isa sa mga kagamitan ginagamit ng kaya tinatawag na gagawe. Ang gagawe ay isang ulit na sandok na ginagamit para sa pagbubuto. Ito ang gagawe. At yung pangalawa naman ang tinatawag na buhas sangkot. Ito ay parang din siya sa mga lutuin sa mga handaan. Ginagamit din ito sa mga lutuin at handaan. Ito, kung may makikita kayo sa cemetery na ganito, ibig sabihin, mayaman yung taong namatay yun. Nandun. Ito naman sa pangalawa, ang tinatawag na santo. Ginagamit ito sa mga sanggol kapag namatayan. At ito naman, makikita nyo parang silang barko. Ang tinatawag na sandukin yung tawag dito sa kanila. Pero, ginagamit ito sa mga taong namatayan
po para yung mga kaluluwa nila ay maglakbay sila patungo po sa langit. Sa mga nakikita niyo po, lahat ng ito ay ginagamit noon sa pangingisda. Ito yung mga example na ginawa nila houseboat galing sa San sa Sintangkay na Tawi-Tawi. Ito yung ginawa nila doon. And yung mga tools nila na as you can see naman po, nakikita nyo. As you can see naman po, yung tools nila ginamit nila is wood and bamboo. And yung bubong nila is nipa. Nakikita nyo naman po. Ito yung mga mini version po nila. The Fort Pilar Museum is considered one of the tangible cultural heritage because it represents physical evidence of the cultural and historical significance of the region where it is located. The museum houses artifacts, documents, and exhibits that showcase the history, traditions, and way of life of the region, making it a tangible representation of the cultural heritage of the area. And also, the Fort Pilar, the fort itself is a physical structure that has historical and architectural significance.